Hey guys, so today in this video, pag-uusapan natin kung ano ba itong DeepSeek. So DeepSeek is a generative AI kagaya ng ChatGPT, Perplexity, or Claude. Pero ang kaibahan kasi ng DeepSeek is I can say na libre siya compared doon sa pag gusto mong ma-maximize yung features ng ChatGPT or ng Perplexity, kailangan mo magbayad ng additional. While DeepSeek is more on convenient pero on par with the level of capabilities no compare doon sa mga competitors niya. Actually, hindi nga siya on par eh. Nahigitan niya pa yung mga competitors niya. So, kung makikita niyo, ito yung benchmark, no? So, hindi ako familiar sa Queen. So, yung DeepSeek, ito kanila rin yan. Yung Queen 2.5, hindi ako familiar. Yung Llama, ito yung sa Meta. Claude, ito yung sa Claude AI, and GPT 4.0 is for OpenAI or ChatGPT. So gaya nga ng sabi ko, it's an generative AI kung saan we put the prompt or text no, then bibigyan tayo ng response. Okay? So ngayon, let's try to do some testings na rin kung ano nga ba yung capability DeepSeek at kung paano tayo nito matutulungan in our stuff kagaya ng marketing campaigns or research. So ako, malaking part sa akin or important yung mga ganitong tools lalo na in my freelance journey or freelancing work dahil number one, say time doing research, pag-ideate ng mga bagay-bagay, pag-identify ng mga minsan nami-miss natin as a human. So ngayon, check. So try natin kasi ang alam ko is meron siyang problema ngayon. Ayun, due to large scale, and parang may problema ata yung deep. Pero try natin. Ito yung prompt na gagamitin ko. Sana pumasok. Ayun, okay. Binigyan niya tayo ng morning, start strong. Baga, ang goal lang natin dito is ma-compare natin yung response, no? DeepSeek compare doon sa mga paid tools, no? So, by the way, meron akong Perplexity at ChatGPT na pro version dito na binabayaran ko per month kasi ginagamit ko yun sa work. Ito yung mga binigay niya. So, hindi kanya binigyan ng tawag nito ng time frame. So, check natin sa ito si ChatGPT. Tinry ko na. Naman tayo kay Perplexity. Okay. So, ito, meron ka morning routine. Kung makikita niyo yung response, pair natin. Response nila. Okay. So si Perplexity kasi is more on, I can say, data-driven, no? Or I can say na mas yung binibigay na response ni Perplexity sa'yo is backed by data na galing sa web, no? So hindi natin sure kung accurate ba rin yung information na yon. Kasi of course, kung ano lang naman yung ilagay sa web, kahit sino naman pwedeng magsulat sa internet. Pero ayun nga, kung gusto mo ng data-driven approach na merong source or galing sa data, pwede mong gawin yun kay Perplexity. Okay? Kung makikita mo, ayan, binigyan ka niya lang talaga ng answer, no? Parang more on blog post type of content yung binigay niya sa'yo. Si Perplexity naman is, ayan, binigyan ka niya ng step by step, no? Or kung ano yung mga pwede mong gawin or mga options for you. So, merong for morning, mid-morning, afternoon, late afternoon, evening. May tips pa. Okay? So, dito naman, kay ChatGPT, familiar naman tayo sa lahat, is ganun lang din. I can say na, yun nga, hindi masyadong ganun ka-detailed. So, drink a glass of water to start your day, stretch light. Kumbaga, parang binigyan kanya lang ng highlights. Pero kay DeepSeek kasi is, ayan, binigyan kanya ng mga pwede mo pang gawin, no? So, for breakfast, sabi dito is, binigyan kanya required supplement, mind map. So, ito, kay DeepSeek is binigyan kanya pa ng mga suggested. So, depende. I suggest na for different use cases, I suggest na i-test nyo mismo kung ano yung mas fit doon sa toolkit nyo or pwede nyo idagdag sa mga tools nyo as a freelancer. So ako, binabalance ko pa kung ano sa tingin ko yung mas okay. Of course, if si DeepSeek is nag-offer ng same features kagaya ng mga binabayaran ko, baka mag-opt-in ako sa DeepSeek. So, i-cancel ko yung subscription ko sa Perplexity or kay ChatGPT kung nabibigay naman niya yung same functionality. Pero gaya nga nasabi ko, kung ayaw nyo ng hassle, kagaya ng dahil nga libre lang to and may tendency na bumagal or hindi nyo makuha yung results na gusto nyo,
Yun lang, kailangan nyo lang mag-antay. Pero in my case kasi, mahalaga kasi na tuloy-tuloy, lalo na sa workflow ng team ko. So, yun lang guys. Kung may questions kayo, kung paano pa gamitin yung DeepSeek, mga questions kayo related sa AI, let me know. Sasagutin ko yan sa comment section. So, kita-kits tayo sa na video.